Si Sandro Marcos pala ang may pasimuno at utak ng pagpapa-impeach kay BP Sara Duterte. At kasabuat niya rito, etong si Senate President Chis Escudero. At eto, may maitim na plano si Martin Romualdez, kaya pala inimpeach na at atat ng impeach si BP Sara Duterte. So grabe na nga. Grabe na ho ang mga nangyayari. Talagang naglipa na ho ang tawag dito, ang mga ang congressman sa sa pagpapa-impeach dito kay BP Sara Duterte. At eto, may papakita ko sa inyo mabilisan na isang video na isang litrato na kung saan ay etong mga makakaliwa ay nagdiriwang na. So eto po yung picture na yun, no? Yan po, kitang-kita House of Representative, namumulaw. Puro NPA ito, Ayan po, kitang-kita po ang mga taong may mga pari pa, may mga madre, may santo. Gago! Ano kayang klaseng Ano kayang klaseng to? Ano kayang klaseng relihiyon to? Ano kayang relihiyon to? Ba't nasa House of Representative? Ang masama dito, itong mga nakasuot na pang pare at madre, hindi naman talaga madre at pare. Gago! Yan ang yan ang masama dyan. Tsaka ito pa, talagang tingnan niyo yung pangbabastos na tong mga to. Pati yung mga relihiyon, idinadamay nila sa mga ganitong usapin. Alam niyo, nakakabobo yung mga ganitong sistema. Nakakabobo yung ganitong sistema dahil biruin mo pati itong mga pare, mga madre, talagang sinasatsasan dito pa si representative ito sa tiga Tacloban, itong nagpupunas ng pawis. Kaya ang nakalagay, let's us overcome evil with good. So, Romans 12:21, ako dinamay pa. Kumuha pa sila ng salita sa sa Biblia. Oo, ito pa yung isa sa mga pare na umaming addict siya. Gago! Grabe na, ito na. Kitang-kita, alam na, alam na kung sino sa mga kongres ang namuno sa pagpapa-impeach kay BP Sara Duterte. Ito na, may pamisa-misa. Alam niyo, natatawa ako sa mga ganitong sistema. Yung pamisa-misa, minsan sa puno. Anong kinalaman? Anong connect? Bagay, kadalasang ginagamit to ng mga makasalanang tao. Mabat si Benny Abante. Diba, maka-Diyos yun? O, tignan niyo yung ginagawa sa Congress ngayon. Hindi, ito, noon pa man, gawain na ho ito ng mga dilawan at ng mga makakaliwa. Kunwari, palasimba, maka-Diyos, para makakuha sila ng simpatya sa taong bayan. Kasi ito talaga yung pinaka number one na kinakampihan ng mga Pilipino, lalo't kapag ikaw ay maka-Diyos, ikaw ay talagang mapagkumbaba at talagang pinapakita mo sa mga taong bayan na talagang sumasamba ka sa pananaman, isa kang taong isa kang taong maimpluwensya sa pamamagitan ng Panginoon Diyos. So, ito yung ginagawa nila, di ba? So, nag-party na sila. Akalain mo, may simbahan pala sa Congress. Ngayon ko lang nalaman to. Kung ako po ay Katoliko. Bininyagan ako sa Katoliko, pero hindi naman po ako against. Pero sana naman, yung mga pari dyan,
at yung ibang relihiyon, huwag niyo pong hayaan na gamitin kayo ng mga politikong ito. Huwag niyo sanang hayaan na madungisan kayo yung pananampalataya niyo para lang sa ganyang mga sistema sa gobyerno. Ito na si Ngiwi pa nga. Nagtaka ko ba't yung ribbon naging pink? Lenny Robredo. Gago! Ganun ba yun? Okay. Yan nag-party na sila. Happy ang mga NPA. Ay, sorry. Party na sila Sana all pero yung about sa, may sinabi si attorney Trixie, pero English Sabi nila, edit. Ayan. As of last count at 2 p.m. with 200 votes for impeach, the amount could reach up to 30 billion or more. Wow! Magic. Gago! According to source inside the House, 22.950 point and nagpalit kamay sa isang araw. Ito ang breakdown. Ito 25 wait lang lakihan pala natin, hindi nyo pala makikita dyan. Yan oo. 25 million allocation for AKAP. 25 million for AICS. 100 million infra DPWH OSEC for later release PLR via OPDBM. Ang lapit nito Ang daming Ito na, ito. Ano itong sinasabi na ito na yung mga mambabatos There is a motion to elect the aforementioned members as prosecutors in the trial of the impeachment complaint against Vice President Sara Z. Duterte. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Yan na. In-approve na. The majority leader is recognized. Mr. Speaker, in the additional reference of business earlier read by the Secretary General, there are 3 other impeachment complaints filed against Vice President Sara C. Duterte. Aba. These are the impeachment complaint filed by Teresita Quintos Deles, Father Flaviano Villanueva, Gary Alejano et al. And endorsed by Representative Percival Sedanya of Akbayan Party List on December 2, 2024. Next is an impeachment complaint filed by Chodor Late na pala yan, late na. Dito natin panoorin. Castro of ACT Teachers Party List, Representative Arlene Brosas of Gabriela Party List, and Representative Raul Daniel Manuel. Yan na, pinangalanan na. Party List Tandaan on nyo. December 4, 2024. And the last one, Mr. Speaker, the third one, impeachment complaint Yan na, yun yung mga mukha, Yun yung mga mukha ng pumirma. filed by Reverend Father Antonio Labiao Jr., Reverend Father Rico Ponce, Reverend Father Dionisio Ramos et al., and endorsed by Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur, and Representative Lex Anthony Chris Colada of Ambis OWA Party List on December 19, 2024. Pursuant to our rules of procedure in the impeachment proceedings, considering that the plenary has already transmitted to the Senate Yun na, yan na. the impeachment complaint filed by 215 members on February 5, 2025, that is today, I move that the 3 other impeachment complaints
filed on December 2, 2024, December 4, 2024, and December 19, 2024 be transmitted to the archives. I so move, Mr. Speaker. There is a motion to transmit to the archives the aforementioned 3 impeachment complaints filed last December 2, 4, and 19, 2024. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. These impeachment complaints are transmitted to the archives. Yan nga, pinalo na. Pinalo na guys, pinalo na. Pinalo na ni Tamba. Sir, I move to suspend session for a few minutes. Session suspended. Ayan na, sinuspend na. Ayan na, kitang-kita nyo, tandaan nyo ang mga pag-paste. Ayan ha, tandaan nyo ang mga pag-paste ng mga yan. Yan ang mga, yan ang mga, tawag dito, yan ang mga, mga pumirma. Gusto nyo makita yung mga pangalan nandun sa isang video ko. Samantalang mapunta na nga tayo dito. Dito naman tayo sa isa kasi medyo ano na yun eh. Dito naman tayo mapunta, no? Dito tayo. Oo, asan na yun? Wait lang. Nagkamali yata ako ng pindot. Eto, dito tayo mapunta. Where na you? Dito na me. Asan na yung video na hinahanap ko? Saglit lang pa rin eh. Eto. Yeah. Oo, eto na siya. Yan. Oo, bungad agad yung ni Tambaluslo. So, eto, panoorin. Matapos kumalat ang balitang mas nanaig ang pera sa mga kongresista at tuluyang pumirma. Nanaig ang pera sa mga kongresista. Gago! Nagre-reaction lamang ako dito. Oo, mabigat na ano yun ha. Nanaig ang pera sa mga kongresista. Baktay na. Sa pagpapatalsik laban sa Vice Presidente, Kongreso, in-impeach na si Vice President Sara Duterte. Ito ang kapapasok na balita ngayong araw, February 5, 2025, Miyerkules, kung saan kinumpirma ng ilang mga reliable source at international at local media outlet na nakalikom ng higit sa 150 pirma ang Kongreso para tuluyang mapatalsik si VP Sara sa pwesto. Ayon sa bali-balita, tila tinapalan di umano ng pera at pangakong limpak-limpak na pondo ang mga kongresistang umayon sa impeachment laban sa Vice Presidente. Wait lang, magka-calcu tayo. Calculator. Where na you? Dito na me. Wait lang ha. Ika-calcu natin kung tigma magkano ang mga hinayupak na mga congressman sa nangyaring impeachment kay VP Sara Duterte. At eto na nga. And so ilan ba sila? 200. O sabi natin 200. 200 tapos ano yan pala? 200 10 million. Sabihin na natin 10 million kada ulo. Gago! Sabi yan sa vlog ha. Okay, 10 million kada ulo. Alam ba? 10, wait lang. 10, 0, 0, 0, 10,000, 100, 10 million. Yan, 10 million times 200. So, meron silang perang 2 billion pesos. Estimated pa lang yun. Mababa pa yung 10 million dun. 10 million sa kada ulo. Tapos sabihin na natin 10 million sa kada pondo sa mga distrito. Gago! Eto ayon yan dito sa video kasi pag pinagpalit daw sa pera si VP Sara Duterte ng ibang mga congressman, kung may didemanda kayo, itong video na yun. Gago! So yun biruin mo 2 billion pesos ang pinamahagi sa bawat kongres kung talagang totoo na
ipinagpalit sa pera si Vice President Sara Duterte. At dito papasok naman yung sinabi ni Pulong Duterte. Baka nga totoo nga yun. Gago! Tsaka ito tatandaan talaga na, na ano ako talaga na baka magkaroon ng malaking yung nakaraan, di ba? Nakita natin ang rally ng Iglesia ni Cristo. At doon nakita natin na halos hindi mahulugan ng karayo ng nagrally. Ngayon, baka triple or quadruple po ang makita pa natin. Baka triple o quadruple ang makita natin sa Liwasan Bonifacio at sa iba pang sa EDSA Commonwealth, doon sa ginanapan ng Iglesia ni Cristo Peaceful Rally. At baka hindi lang iglesia ang makikita natin. Baka nandyan na ang KOJC, mga kapatid nating Muslim, mga tiga Mindanao, at mga Bisaya nating kababayan. At baka halos lahat na ata ng mga relihiyon sa Pilipinas, kahit yung relihiyon ni Abante na born again, baka magsama-sama na yan lahat. Gago! Kaya dyan na dapat kayo medyo maalarma kayo dyan sa ginawa nyong yan. Hindi biro yan. Kung ngayon kayo hawak nyo yung kapangyarihan sa mga impeach na yan, hawak naman namin ang lakas ng buong Pilipinas. Tandaan nyo, nakasalalay pa rin sa bawat Pilipino ang hangganan nyo dyan sa gobyerno. Yan ang pagkakatandaan nyo. So tuloy. Narito ang buong balita at kilalanin ang ilang mga pangalang lumutang Ayan. na di umunoy walang Yung mga nag-impeach pakinggan natin. kakabog-kabog na pinirmahan ang pagpapatalsik o ang impeachment laban kay Vice President Ito pangalan ng mga kongres na pumirma. Pero may papanood ako sa inyo kung sino yung pinuno. At di umano itong ang si Sandro Marcos. Sara Duterte. Panoorin ang full video! Naghahanda yata ang majority sa 50% mamaya about impeachment. So I have to verify pa nga kung ano yung impeachment complaint na yon. Is it 1, 2, or 3? May na kayo? Or 4? Or 4 naman. But the official who told you, yes, he or she has signed the impeachment. Hindi ko pa nakita. May narinig kayo ilang bilang na po? Yung Well, pumirma. we're in-expect daw na makukuha yung 1/3. Which is, 103 pero nag-expect pa ng more than that. Okay. Tingnan na muna sabihin yung final na. Sige, ma'am. Wait! Oh my God! In-impeach talaga Bangkay si Castro, no? Sorry. nila si VP Inday Sara. Grabe! Grabe! Alam niyo mga lods, grabe talaga sila kadesperado. Grabe nila inapi ang mga Duterte. Lalo na si VP Inday Sara na binoto at may pinakamataas na nakuhang boto. Ano kayo masama dyan No, na dapat yung mga bumoto kay BP Sara ang magdesisyon yan. Hindi yung sinong mga congressman lang. At ang pinakamalupit pa dito, dapat yung mga congress na nagre-representa ng bawat lugar nila, sila yung maging magandang halimbawa dun sa lugar nila. Kaso wala Hindi man lang sila nagtanong sa mga nasasakupan nila na magdidesisyon ba ako, pipirma ba ako sa isinampa nila na impeachment kay BP Sara Duterte. Ano bang gagawin ko? Tulungan nyo ako mga kababayan. Dapat ganun kaso walang ganun na nangyari. So eto nga yung balita ng TV5. Eto nga, asa na yun? Mali yata itong napindot ko.
hindi naghahanap para kahit anong impeachment trial. Yan Chis Escudero daw. So panoorin natin. Dumako naman nga po tayo sa Senado kung saan binabanggit nga natin kanina, itatransmit mula sa Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Mean Los Baños. Mean, ano naman ang latest dyan? Ngunit magandang hapon sa iyo, no? Nilinaw mismo ni Senate President Chis Escudero na hindi naghahanda ang Senado sa kahit na anong impeachment trial. Hindi naghahanda pero magugulat kami, impeach na. Gago! Ang pahayag, sinabi ni Escudero na hindi rin sila mag-a-assume ng kahit ano hanggang wala pang galaw sa impeachment case. Wala raw basbas niya at hindi rin daw tama ang naging pahayag ng isang staff ng Senado tungkol dito. Kaninang umaga kasi o kanina tanghali, pinulong ng Senate Public Relations and Information Bureau ang mga reporters dito sa Senado para sa maayos na coverage. Sakaling ipadala na sa kanila ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Huling araw na ngayon ang sesyon bago mag-break ang Senado para sa campaign period. Kaya kung iaakyat sa Senado ang reklamo, ngayong araw ito maaring gawin. Kung sakali, mismong ang Secretary General ng Kamara ang magdadala ng kopya ng reklamo at tatanggapin ito ng kanyang counterpart na si Senate Secretary Bantog. Dati nang sinabi ng ilang senador na kahit naka-adjourn ang sesyon ng Kongreso, magko-convene ang impeachment court at magsasagawa ng impeachment trial ang Senado para talakayin ang articles of impeachment laban kay VP Duterte sakaling iakyat nga yan sa Senado. Bruce? Pero yung kaninang nangyari, di ba sinabi mo nga, kasi nagpatawag ng meeting yung isang bureau dyan, nakita ko nga parang may oras pa, sabi 7 o'clock ata ita-transmit dyan. So ano nang expected nyo kayo dyan sa media? So babantayan nyo na lang itong session mamaya dyan. Basically, bumaba sila dito sa may second floor para ayusin or para i-meet kami para sa isang maayos na coverage kung sakaling ang iakyat. Kasi alam naman natin, Luz, sa isa-isang malaking coverage, isang malaking storyang yan. Syempre, ine-expect na napakaraming cameramen, crew, reporters. So, ang gusto nila, maging maayos pa rin yung daloy. Kasi ibibigay yung mismong impeachment complaint kung sakasakali doon sa opisina ni Secretary Bantog sa 6th floor, which is maliit. So kung magsama-sama yung mga crew at reporters ay talagang masikip. So ang mangyayari niya, Luz, kung sakaling iakyat mamaya, walang papayagang media makalapit sa Office of Secretary Bantog, pero magkakaroon ng live streaming ang Senado at ang mga reporters ay dito lamang sa second floor, maghihintay kami para maka-interview ng mga senador. Para ang sinasabi bale ni SP Chis parang napangunahan yung posibleng mangyari ngayon. At ang sinasabi niyo naman diyan kasi ang pinaghahandaan din yung coverage. Pero binanggit mo na nga rin kahit naka-adjourn ay magpapatuloy itong magko-convene sila as an impeachment court, no? So anong aasahan natin sakaling maihabol mamayang gabi? Paano yan bukas or sa mga susunod na araw? Ang inaasahan natin, ang kaya kong i-describe dito yung experience natin sa pag-cover ng impeachment trial ni dating namayapang Chief Justice Renato Corona, no? Yes. Uunahin definitely rules plansyahin yung rules ng impeachment. At bagamat merong plansyado ng rules nung panahon ni Senate President Enrile, titignan natin kung may mga gustong amyendahan ang mga senador kaugnay niyan. And then nung time kasi ni CJ Corona, no, 'di ba, wala pang mga robes yung mga senador, pero right now meron nasa library or archive ng Senado. So yung mga logistics na gano'n aayusin bago mismo mag-convene yung impeachment court dito sa Senado kung saan tatayong ang senator judge ang mga senador at magiging presiding judge ang Senate President. Hindi ko lang alam po, siguro sobrang looking forward na ito. Pero magkakaroon kasi ng eleksyon, di ba, Mean? So paano yung make-up nung susunod? Sakali, di ba, pagtas nitong eleksyon kung magpatuloy pa yung impeachment trial? May sinabi? Walang imposible. Walang imposible yun sa Congress. Dahil sila ang kapatid ni Superman. Gago! Siya ang pinsan ni Superman. Super bangag. Ay. Gago! Pero ako may nararamdaman talaga ako. May matinding mangyayari talaga. May matinding mangyayari talaga. Hindi na ba sila tungkol dyan? Wala pa, pero yun yung isa nating nakikitang complication. Hindi natin alam if it will work for or against, lalo na sa ilang mga sitting senators na tatakbo muli. Kasi hindi naman natin maitatatwa yan, Ruth, kung sakasakaling matutuloy itong impeachment trial, nasa kalagitnaan dahil next week start na yung kampanya. So paano nga bang galawan? Hindi sila makakakampanya. Kasi nung time ni Senate President Enrile at impeachment natin CJ Corona,
4 days a week, Monday to Thursday, ang impeachment trial, and then Friday ay press con ng prosecution at ng defense. So, biruin mo yung galawan, lalo na ng mga senador na tatakbo ulit. Sabi nga, pro or con. Kasi pro could be, mapapanood sila sa TV everyday. Pero yung consequence, hindi sila makakaikot ng gusto, gaya ng ibang mga tumatakbong senador na hindi pa sitting senator. No. Patuloy nating babantayan ang developments tungkol dyan. Yan po, ang Development. Patuloy natin babantayan ang developments. Ito, pakinggan muna natin si Pakinggan muna natin itong si asan nawala. Si yung masasabi dito ng isang general, syempre. Isang general at dito. Diferensya nga. Kay hindi pala general, dito muna tayo kay Ma'am Malutikia. So ano bang pinag-uusapan nila? Yung about sa impeachment. Isinulat kapag siya. Oo. Tapos di mo alam, nabanggit nga kanina ni Mayor Benji Magalong, meron nang nagdoble-doble, meron nang nakatanggap ng akap, kasi wala silang data. Magandang hapon, Master G. Umpisahan natin sa ito, pakinggan ho natin. Magandang hapon. Kasi may mga natanggap daw na panibagong pondo etong Congress. Nakakagulat ito. Pakinggan natin. Tapos sa inyong Ng aming talakay, binalik ko Prof. Malu, pero malinaw po doon na walang matinong guidelines ang pamahalaan natin para sa akap. Daang bilyong piso na inilaan yan. Tapos di mo alam, nabanggit nga kanina ni Mayor Benji Magalong, meron nang nagdoble-doble, meron nang nakatanggap ng akap, kasi wala silang database. Prof, gaano ito kadelikado, Prof, kung ito'y magpapatuloy? napaka-delikado yan, Admar, kasi may release na yan last year. Actually, nung last year pa yan tinatanong, ano ba ang inyong implementing rules and regulation? Kasi ang nasa special provision sa budget ay subject to the approval of the Speaker. So, siya lang nun. No? Ang diferensya ngayon, ay binigyan ng 5 billion ang Senado. Wow! At makikita natin, Ayun na. ito hindi galing sa akin, galing mismo sa DSWD na sinabi nila na binabalangkas pa ang implementing rules and regulation. Diyan sa inyong, sa Congress, sa Senate hearing, Laglag. Laglag lang si Ma'am Malu. Ako po. Yung signal ni Prof. Malu, ayusin lang natin, no? Oo. inaalaw ng COMELEC. Sige po. Go ahead po. Naku, mukhang ginugurgur na pati yung Di bakit kaya ganito? Nagtataka din ako. Kada may pinag-uusapan about Congress or sa gobyerno, yung signal ng SMNI, signal ng mga ini-interview, lagi nagkakaleche-leche. Samantalang may mga magagandang internet naman yung mga yan. Katulad ko dito, kung ako nga naka 700 Mbps ako. Eto pa kaya itong sila Prof. Tikia? Nakapagtaka lang. Inaalaw ng COMELEC po ang Inaalaw ng COMELEC ang Forward natin, naglala. Hindi ko alam paano kasi eto nga, no? Pero dito naman tayo muna kay General Asan na yung kay General? Eto, dito tayo para hindi kayo maputol. Eto, to. Kay yung kinasuhan ni Torre na si General Dado. Panorin. May impeachment ni VP Inday. So, 153, no? Ang assistant nasa isang maliit na kwarto, tapos noon kinuha yung mga cellphone bago nagbotohan. Yung iba natakot, yung iba bumoto. Pero ang isa pang info, still to be verified, no? Baka sabihing fake news for verification. Ang sabi ay gusto niyo maniwala, kung ayaw niyo, wag. Ang sabi 25 million ang gaming from Tupat and 25 million galing AIX at may 100 million. Yung pinost pala ni Attorney Trixie, yun pala yung parang ikinagulat din pala ngayon na merong parang may panibagong pondo agad yung AKAP
at yung iba pang mga ahensya sa Congress. Baka yun nga yung di umanong bayad sa kanila. Ang paggaling yun. Anyway, so may kita. No, may kita. Sana congressman ako para kumita rin ako, no? Mga ulit, nakambalo siguro ako na sila ron. But anyway, yun yung pasahin ko mamaya pa, bago ko makalimutan. Ang game plan, no, accordingly sa isang analyst namin, talagang ito-push through yung ma-impeach si Inday Sara. Okay. By hook or by crook. That's why may pera sila, no? Trilyon ang pera nila para see to it. Alam ko naingayan kayo. So ipo-push daw talagang ma-impeach si BP Sara dahil sabi ni ayon kay Kap Dado sa kanyang source, may hawak daw na 3 trilyon etong mga babayaran para ma-impeach si BP Sara Duterte. Kung ganyan ng ganyan, talagang pera na lang ho ang nananaig sa ating gobyerno. So maputol ulit natin yan dahil ang daming balita. Ito po ang post ng kapatid po ni si Congressman Pulong Duterte. So ito po, babasahin natin. Ano po ito ay Google Translator. Paano ba ito malakihan? So tingnan natin dito sa baba kung paano malakihan. Hindi na ata ito nalalakihan, no? So tingnan natin kung may voice. May voice ba to? So ito po yung English na sinabi post ni Congressman Pulong. So basahin ho natin. Pakinggan pala. Pakinggan pala. Ay, hoy. Tarantado ba't nawala? Asan na yun? Yung pinaste ko kanina. Ito, paste natin. Wala na. Nawala tuloy. Nawala yung pinaste ko. Wisit na yan. Asan na yun? Wait lang balik lang natin guys ito po yung post ni Congressman Pulong Duterte about sa impeach laban kay BP Sara Duterte. So mas maganda kung tagalugin ho natin, no? Ating tatagalugin para mas maintindihan ho natin lahat ang sinabi ni Congressman Pulong Duterte. So ba't ayaw? Ano nangyari? Bakit ayaw? Dito tayo. Ayaw niya dun Dito tayo sa kabila. Try natin. Ayaw talaga. Ba't ayaw yung pati Google nagugurgur na? Anak ng teteng. Pati Google guys, nagugurgur na guys. Ba't ganun? What the meaning of concertesy? Wait lang, tanggalin na natin to. Never allow. Ayaw talaga Ano nangyari sa Bakit ganun? Statement of tama naman tapos dito natin simulan sa taas. Wala kasi para mas maintindihan natin mag-translate tayo na English kasi alam nyo, hindi naman sa sobrang hina ako sa English na parang ganun na nga. Pero mas maganda kung Google transgender, charot. Ito. English. Kaya naman pala ang bobo ko din dito pala dapat sa baba. Ay, saan na yun? Uy, English. Ayan. Tapos dito, paste. Paste natin dito. Yan! Yun! Ako palang may mali. So, ito po yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte. So, ito po. Babasahin ho natin. Ito po, pahayag. Dito tayo sa kabila. Dito yan. Pahayag ni
ni Pulong Duterte sa impeachment moves laban kay BP Sara Duterte. Sabi ni Congressman Pulong, ako ay nabigla at nagalit sa mga desperado at may motibong may motibo sa politika na nagsisikap na railroad ang impeachment kay BP Sara Duterte. At ito pa, ang masasamang pagmamaniobra ng ilang mambabatas sa pangunguna ni Representative Garin upang mabilis makolekta or mangolekta ng mga lagda na itinulak ang garapang pag-aproba at pagpapadala ng walang basehan. Kasong impeachment na ito ay isang malinaw na pagkilos ng pamumulitikang pag-uusig. Ang administrasyon ito ay tumatahak sa panganib na lupa. Ang lalim nun ha. Ang hirap pag ang English tinagalog mo, no? Kung hindi sila nabigla sa mahigit 1 milyon nagrarally ng mga taga-suporta ng Iglesia ni Cristo, bulag sila. Pati pala Iglesia nabanggit din dito. Nagmamarcha patungo sa malaking bagyo, isang bagyo na maaaring yumanig sa mismong pundasyon ng kanilang pamahalaan. Naku po ha, etong sinabi ni Kong Pulong medyo mabigat to mga banateros. Kung hindi daw natinag doon sa peaceful rally ng Iglesia ni Cristo, may nagmamarcha patungo sa malaking bagyo. Isang bagyo na maaaring yumanig sa mismong pundasyon ng kanilang pamahalaan. Naku po, lagot kayo dito. Oo, ano kaya to, no? Hindi uupo ang sambayanang Pilipino habang sinisira ng gobyernong ito ang demokrasya at pinapatahimik ang oposisyon sa pamamagitan ng mga gawang akusasyon kung sa tingin ng Administrasyong Marcos ay maitulak nito ang huwad na impeachment na ito nang walang kahihinatnan, sila ay lubos na nagkamali. Ito ay hindi lamang tungkol kay BP Sara Duterte at ito ay tungkol sa kagustuhan ng sambayanang Pilipino ang lumalagos, kawalang kasiyahan at pagkabigo sa buong bansa ay hindi mapipigilan ng matagal. Markahan ng aking mga salita, ito ay walang ingat na pag-abuso sa kapangyarihan ay hindi magtatapos sa kanilang pabor. Naku, madiin tong mga sinabi ni Congressman na Pulong. Kasabihan nyo ako, fake news ako. So ito po yung post ni Kong Pulong. Siya, makikita nyo dyan sa ating screen, no? Ngayon po yung binanggit ni Kong Pulong Duterte. At dito maraming sumang-ayon at talagang nag-comment at dami, halos puro green heart na simbolo po ng kulay ng mga Duterte. Grabe, ang dami nito. Yari kayo dyan. Yari kayo dito. Oo, yaring talagang ginalit nyo talaga ang taong bayan. So nandito na tayo, pumunta naman tayo sa isang balita na kung saan ay eto nga daw si Sandro Marcos ang pinuno sa impeachment labang kay BP Sara Duterte. Panoorin na natin. Kinumpirma ng isang opisyal ng Kamara na nakakuha na sila ng sapat na bilang ng pirma mula sa mga mambabatas para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. At live mula sa Kamara, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Naku Marian, mukhang hinabol talaga nila bago mag-break itong Kongreso. Ilan na ba ang nakapirma dyan sa
Nangyari. So ito po yung bali-balita na itong si Sandro Marcos nga po daw ang nanguna dito sa pagpapa-impeach kay BP Sara Duterte. So panoorin po natin. Kinumpirma ng isang opisyal ng Kamara na nakakuha na sila ng sapat na bilang ng pirma mula sa mga mambabatas para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. At live mula sa Kamara, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Naku Marian, mukhang hinabol talaga nila no, bago mag-break itong Kongreso. Ilan na ba ang nakapirma dyan sa impeachment complaint? Tama ka dyan, Ruth. 153 nga na mga kongresista na yung lumagda o pumirma dito sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma yan mismo ni House Secretary General Reginald Velasco. Pasado alas 10 nga kaninang umaga, nakita natin ang sunod-sunod na dumating ang mga kongresista para sa isang caucus o meeting. Yan ay sa gitna ng mainit na usapin tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero kaninang umaga, bago sila pumasok nga doon sa meeting, walang nagkukumpirma, hindi raw nila alam kung ano yung agenda o pag-uusapan. Medyo vague daw kasi umalabo yung kanilang mga natanggap na mensahe o imbitasyon kahapon. Ano? So, ibig sabihin, pumirma lang kayo doon nung parang nasabihan kayo na daragdag. Ay, naku po. So, hindi nyo alam pala na papapirmahin kayo na impeachment basta lang kayo pumunta? Anong klaseng kalokohan yun? Gago! Nalaman nyo lang ayon sa mga nag-post na may bayad sa inyo, kaya kayo pumirma? Naku po. Pero nung nakakausap nga natin si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, sinabi niya bagamat hindi raw siya invited, may natanggap daw siyang impormasyon mula sa isang leader ng majority bloc na sinasabing pag-uusapan nga ang impeachment at magkakapirmahan na. Ayon kay Secretary General Reginald Velasco, ito yung ika-4 o 4th impeachment complaint. Ito yung bago para nga doon sa naipapasa nila ngayong hapon. Tuwang-tuwa yung mangkukulam no? Isasalang na nga sa plenaryo. Nasa 7 o 7 raw yung articles of impeachment. Ruth? So yung binabanggit mo bago yan no kasi 4th impeachment na yan. So ano ang mangyayari dito sa 4th impeachment complaint na nakakuha na nga no nung sapat na pirma? Tsaka yung sinabi mong 153, final na ba yan o baka madagdagan pa yan? Yes, Ruth, kanina yung kinumpirma nga ni Sec Gen Reginald Velasco yung 153, ongoing pa yung pagpapapirma. So what we hear na doon sa mga sources natin, they've gathered already 205, mahigit 200 na po na mga pirma yung nakuha nila o na-collectang pirma nga para dito sa sinusulong na bago o ika-4 na impeachment complaint. At pinangungunahan nga raw yan, ayon sa source natin, ang pinakaunang lumagda po dyan ay ang presidential yung mismo po si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Ay, wow. Actually, nasa 1/3, yung 1/3 na pirma na yan, nasa 102, 103 lang daw nga talaga yung kailangan. So, yung sinasabi ni Sec Gen, more than enough na talaga yung nakuha nilang pirma ng mga kongresista para isulong nga itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Magkakaalaman na lang mamaya dito sa sesyon alas 3 ng hapon, anong oras man yan, aabangan natin, tutuluyan na nga bang impeach si Vice President Sara Duterte. Grabe. Gago! Ang titindi nyo talaga. Si Sandro Marcos ang nanguna. Ang lupit. O samantalang, ito yung ito yung prediction ni Boss Dada. O, basahin ho natin to O, pag na-impeach si BP Sara, si Tamba ang magiging Vice President. Tapos i-impeach din si BBM. So easy president for 9 years, si Tamba, palakpakan, bumabaha ng pera. Gago! Oo nga, no? Yan, sabi ni Boss Dada, lupit nga to. So ibig sabihin, pag na-impeach si BP Sara, si Romualdez ang magiging vice president, tapos i-impeach si BBM, so si Tamba na ang magiging presidente ng Pilipinas. Tapos hanggang 9 years yun. Tapos pag sino vice president? Si Chis Escudero. Gago! Aba. Si Chis Escudero ang magiging vice president.
Malaya nang gawin ni Romualdez na ang kanyang pangarap na maging Prime Minister. Aba, ang lupit nito. Grabe. Nakakapangalabot po yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kaya nga tama yung sinabi ni Pulong. Kung hindi kayo natinag sa rally ng Iglesia ni Cristo, ay baka may sumunod at baka milyong Pilipino na ang lumakad, nagmamarcha patungo sa pamahalaan at sirain ng pundasyon ng pamahalaan ninyo. So yan mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo sa mga napanood natin or pinanood natin ni reaksyonan, comment nyo lang po dyan sa baba at pabor po ba kayo na i-impeach ng tuluyan si VP Sara Duterte? Sabihin nyo lang po dyan sa comment section. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang ni po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.